pumasok nga agad sa may GCash account ko yung in-loan ko dito ngayon lang. So, same day akong nag-apply, same day ko ding natanggap itong in-loan ko sa kanila ng walang bawas. So, yes, tama nga yung narinig nyo. Legit na loan application and nagawan ko na din to ng video mga nakaraang ilang taon na ang nakalipas. So ngayon nga is legit pa din pala talaga na buo siyang matatanggap. So kung excited na kayo kung anong loan application to, panoorin nyo yung video na to hanggang dulo. Lalo na kung hindi kayo na-aprobahan dun sa may mga super legit na kagaya ng Tala ng Bill is G-Loan S-Loan. Kung hindi kayo dun na-aprobahan, pwede nyong gawin to or pwede nyong utangan to, pwede nyong i-consider as loan alternatives nga. Pero syempre dapat makita nyo muna kung swak ba sa inyo itong terms nila. At sasabihin ko na nga din kung ano ba yung feedback ko dito, yung positive and negative, para syempre aware din kayo sa may papasukin nyo nga na loan application o utangan online. So ayun na nga, wag na nating patagalin, simulan na natin. So, ang loan application nga pala na to ay walang iba kundi ang Pita Cash. Ito, ilang beses ko na ding nagawa ng video and mada-download to sa may Play Store. Naisipan ko nga tong gawan ulit dahil naghahanap ako ng mga legit na loan application na buong matatanggap and SEC registered and submitting entity. So dito nga sa may Pita Cash, so as of now, meron silang 4.5 na ratings and may 11,000 na reviews at mamaya babasahin natin yan. So dito nga dahil update na lang, hindi ko na sa inyo mapapakita kung ano yung mga sinagutan ko. Pero dun nga sa may mga sinagutan ko, nung unang pag-a-apply ko dito is nagba-background check sila kung meron ba tayong utang sa may ibang loan application. At dati, bank account lang ang tinatanggap nila. So ngayon nga nagulat ako dahil pwede na ang GCash. And syempre mas mainam yon dahil hindi naman lahat ng nangungutang ay mayroong bank account. So dito, okay na okay dahil pumasok nga agad sa GCash ko. And ayan ang katunayan na talagang inaccept ko yung loan terms nila. Syempre para mapakita ko nga din sa inyo if ever na maglo-loan kayo dito sa Pita Cash. So disclaimer guys ha, yung mga ipapakita ko dito sa inyo, nasa sa inyo yon kung ipagpapatuloy nyo pa din yung pag-apply dito. Basta mahalaga aware kayo kung ano ba yung loan application na to at kung swak ba sa inyo yung ipapakita ko sa inyo na terms nila. Syempre, yung mga pagbabago din. So, dito nga nagulat ako dahil since reloan lang ako, kung napanood nyo yung unang video ko is up to 30 days itong si Pita Cash. So, ngayon nagulat ako dahil bumaba yung kanilang loan term. So, nagsimula ulit ako sa 14 days. And dito nga, pwede ka makapag-loan ng up to 25,000 pesos, pero hindi siya guaranteed na 25,000 agad-agad ang ipapaloan sa'yo. Lalo na kung pangalawang try mo pa lang sa kanila na naglo-loan. So kahit na 25K ang ipakita mo dyan, ang i-take loan mo dyan, babalik at babalik tayo dito sa mababa. And yun na nga din yung mga karaniwang nababasa ko sa kanilang ratings sa application nila. So yung mga naka-experience na. So dito nga, tinry kong i-click yung pinaka-arrow down dito kung may pamimilian ba na 14 days, na 30 days, so wala. So ito short term lang pero hindi kagaya ng super short term na 7 days lang. So dito 14 days. At ito na nga yung sasagutan pagka magre-reloan ka, kagaya ko. So ito, mamimili ka lang ng loan purpose mo at meron pa sila ditong pa-describe ha. Ayan, i-describe mo daw in few words. Please, kung para saan ba to? Saan mo ba to gagamitin? So dito naman, syempre pwede ng Tagalog dyan dahil tayo ay isang Pilipino. Ayan, mag-Tagalog na kayo para hindi kayo mahirapan. So meron daw ba tayong outstanding loans? So dito, yes or no. At etong disbursement channel, so ito yung inilagay ko dati, which is akala ko kasi talagang bank account pa din. So dito, ikinlik ko yung add bank account and nagulat ako dahil meron na ngang, GCash. So pwede na nating piliin ang GCash, G-Exchange. So after nga nyan, nakalimutan ko, syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe and pindutin mo na din ang notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko. At para mapasali ka na din sa aking community spotlight dahil nagpapamigay nga ako ng 100 na GCash pang-load. Every Sunday ko yan isinesend sa inyo at pinopost ko dito sa community ko kung sino yung mga nanalo. At ipinopost ko nga din sa my videos ko pagka may winner na. Ayan, basta lagi kang active, lagi kang nagko-comment, like, share sa ating every upload. Baka ikaw na yung mapili ng
Ayan, YouTube as most active subscriber. Ayan, sa loob ng 1 linggo. So, ayun na nga, going back, magte-take tayo ng photo. Kailangan dito, magpipicture muna tayo, take a photo, and make sure na maayos yung liwanag para hindi na tayo magpapaulit-ulit. So, dito nga, take loan, and, ayan, application is being processed na. So, dito sa may ibaba, may nakalagay dito na our employee may call you to clarify some details. So, dito, may. Ibig sabihin, baka sakaling tawagan kayo kung merong ika-clarify yung ayan, o yung agent nila or yung empleyado nila about sa may details na ipinasa natin sa kanila. So, kung okay naman na lahat, ayan, kagaya ko, hindi naman na ako tinawagan, pumasok na agad sa GCash ko. Pagka okay lahat ng isinubmit mo dyan, wala nang tatawag sa'yo. So, dito, it usually takes 10 to 15 minutes, pero nasa, ayan, 1 to 5 minutes lang, pumasok na din agad sa may GCash account ko. Pero ito nga yung, ayan, ipinakita sa akin na offer. So, 1,000 pesos pa din. Hindi siya tumaas. Dahil dati kasi nung unang try ko is 1,000 pa din. And etong loan term is 14 days talaga. At yung amount na marireceive ko is, ayan, hindi sila nagsisinungaling 1,000 pesos pa din. At eto nga, pumasok agad sa may GCash account ko. At etong pinaka-total amount due, guys, ha, pagka hindi kayang bayaran or hindi nyo gusto yung laki ng interest na ipinatong nila, wag na nating i-accept. Para iwas nga ng sakit ng ulo. Pero eto nga is, yes, in-accept ko para mapakita ko nga sa inyo na talagang buo siyang matatanggap. So, ayan, kinontinue ko na and sa loob ng 14 days, guys, ha, 418.60 pesos ang madadagdag. Kaya ang pinaka-total na babayaran natin ay 1,418.60. So, ayan, no hidden fees and you pay only what you see. So, yes, yun lang naman din talaga ang babayaran. So, kinontinue ko na nga dito and syempre, bago ko pala i-continue at i-accept, sinilip ko ulit yung kanilang loan agreement. So, dito, ang una kong tinignan ay yung overdue. What if makalimutan ko na naman, ma-overdue na naman ako dito, guys. So, dito, meron silang penalty na 0.16% per day in addition dun sa may interest rate na pinakita sa atin. So, ayun, 0.16% per day. And medyo malaki to, kaya bahala na kayo kung ipagpapatuloy nyo yung paglo-loan dito or hindi. And sa may disclosure statement naman, in fairness, ayan, nakalagay talaga lahat-lahat. So, hindi ko na dito sa inyo mapapakita dahil, ayan, disclosure statement lang naman ang mahalaga pagka nag-loan kayo dito. Bago nyo i-accept yan, makikita nyo dito lahat-lahat ng details ng loan nyo. So, dito mayroong 5.6% na effective interest rate at may 0.16% per day nga na overdue charges, which is eto, sa ibang legit na loan application, hindi ko nakikita yung kanilang overdue na penalty. So, hindi nakalagay sa kanilang disclosure statement, which is dapat meron. So, meron talaga ako nakikita ang legit loan app na dapat nandun pa din itong overdue charges para hindi na tayo mag-iisip kung magkano ba yung madadagdag if ever na tayo ay ma-overdue. And dito may loan extension amount daw na 400 pesos. So, yun yung kalaman ng kanilang disclosure statement and which is good para klaro sa atin. And ayan na nga, pumasok na agad sa may GCash account ko. So, binalikan ko nga yung video ko dati. Kagaya na sabi ko sa inyo, ayan, yung loan term is 30 days dati, guys. Up to 30 days. So, yung unang bayaran, 15 days, 20 days, 25 days, 30 days. So, ngayon, bumaba sila, naging 14 days na, hindi na nila sinaktong 15 days. 14 days na yung umpisa. At yung mga ID nga pala dito, ayan, UMID, TIN or TIN, SSS, PRC, passport, driver's license, postal ID, PhilHealth, PhilSys, and voters ID. And pwede nga dito yung unemployed, self-employed, at 2 contact references. So, eto na nga yung ayan, feedback nung iba ding mga nakapag-try dun sa may mga nag-comment sa may previous upload ko. Sabi dito is, okay si Pita Cash, buo mo makukuha pero ang tagal tumaas ng credit limit kahit na good payer ka. Which is yes, ayan. So mapapatunayan ko yan dahil hanggang ngayon nga 1,000 pesos pa din yung pinaka-credit limit ko dito. Unlike dun sa may Mabilis Cash, ang bilis tumaas din ang credit limit ko doon. Nag-times 4 agad yung unang loan ko sa kanila. So, unang loan na 300, tapos yung pangalawa, talagang nagdoble-doble na yung taas. Basta good payer ka, itataas agad ni Mabilis. Pero dito, ang tagal tumaas. At ito pa yung isa,
Hindi po maganda diyan sa may Pita Cash, hindi po buong makukuha kapag nag-loan kayo. Tapos, advance pa silang maningil at makulit po. Huwag nyo nang subukan. So, dito, hindi natin alam bakit ito ay mayroong bawas. Pero, ngayon naman is, ayan, update ko sa inyo, buo siyang matatanggap. Pero, always be a responsible borrower. Kapag ka-inaccept nyo yung loan term na to, ibig sabihin may pambayad kayo sa may due date na pinakita sa inyo. And at ito ay isang civil obligation na dapat ay, ayan, tinutupad natin kung ano yung napag-agrihan natin sa may inutangan nga natin para iwas sakit ng ulo. So, ayan na nga, ito na yung pinakababayaran ko, 1,418.60 sa loob ng 14 days. So, ayan, comment down below kung ano yung iba nyo pang na-experience dito sa My Pita Cash para maging aware nga din yung mga gusto pang mag-try. So, kung meron pa ako hindi nabanggit dito about Pita Cash, kung positive man yan or negative, please comment down below. At ito pa nga pala, yung mga nabasa ko dito sa may Play Store nga, sa may ratings nila is, kadalasan ha, sa mga second loan daw nila, sa reloan daw nila, nag-auto-reject na. So, hindi ko din alam, siguro moody or depende sa may araw kung kailan kayo nag-apply ng loan sa kanila, kung weekends ba. Dahil, pagka weekends, possible, ayan, talagang auto-reject. Pero pagka weekdays, mas mataas ang chance natin na ma-aprobahan ulit. So, ayan, comment down below at dito, meron din at merong pananakot. Ayan ha. So, hindi mawawala yan, yung mga pananakot na yan, lalo na pagka na-overdue tayo. So, ayan lang, gagawin ko to ulit ng review. Once na ako ay ma-overdue, pero sana wag naman tayo ma-overdue, ano. Ewan ko, ayan, mag-a-alarm ako before 14 days. Pero, kahit na pala hindi ako mag-alarm kasi may mga tatawag na dyan for sure. So, ayan nga lang, thank you for watching. Comment down below kung ano pa yung na-experience nyo dito sa My Pita Cash. Ayan ha, disclaimer guys, huwag nyo utangan pag wala kayong pambayad sa may due date na ipinakita sa inyo. So yun lang, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!